grandfather. Hello guys, welcome back. Ito gagawa tayo ng cream cheese. Pag wala kayong cream cheese na mabibili ay pwede kayong gagawa ng yung cream cheese. Ito ay yung half gallon of milk, tapos lemon, tapos salt. Yan. Ito lang ang mga ingredients Cheese, na cream cheese. Boil natin itong milk. Iboboil muna natin siya, pakuluin natin. Yan, ito yung isa na lemon. So, magdadagdag pa ako ng isang lemon. Yan. Lemon, medyo marami din siya. Yan, nag-i-start na siyang magbo-boil. Kailang dapat na para hindi ma-stick siya sa kalan, sa lutuan. So, kailangan siyang i-stir ng stir. Ayan siya. Bo-boil. Start na siyang magbo-boil. At medyo hinaan natin kasi naka-medium siya. Tapos mag-i-start na siyang mag-boil. Hinain natin ng apoy. Ayan. Ganyan na siya. Mag-i-start na siyang mag-boil at ayan. So, maglalagay na tayo ng lemon. Slowly lang yung lemon, tag-iisa lang. Para ang inaano natin nito ay magko-curd siya. Yun, magbubuo-buo siya at yun na yung nung cheese, yung cream cheese na. So, yun, ito isa muna, ilagay natin. Yun. Magko-curd siya. Huwag masyadong ihalo. Mag-i-start siyang mag-curd. I-start na siya nag-ano na siya. Ibubuhos na natin itong natira. Ayan. Ano na natin lahat. Tingnan nyo na. Tingnan nyo siya, oh. Nagse-separate na sila. Nagbubuo-buo na sila. Ayan. Ganito muna siya para yung mga lemon ay lahat ay makukuha niya lahat. Tapos tingnan nyo yung sabaw niya. Ganyan na siya. Yan. Yan. Light na yung yung sabaw. Ganyan siya. Hindi na siya gatas. Kasi ito nag-curd na siya at ito na yung cream cheese. So pwede na natin siyang i-off na yung yung kalan. At i-drain na natin siya para makuha na natin itong cream cheese curd. So i-off na natin. Ito pala ay whole milk, tapos half gallon siya.
fresh whole milk, half gallon. Tapos, 2 lemon ang ginamit ko. Kasi yan, i-drain natin siya. Ito may handkerchief ito. Kung may cheesecloth kayo, yun ang gamitin niyo. Ito kasi ang meron, wala akong cheesecloth. So, ito pwede naman siya. Yan. Or mga t-shirt na cotton, pwede din yun. At tapos meron akong drain para ma-drain siya dito. Yan. Tapos ibubuhos natin dito. Tapos yan, ilalagay natin dito sa meron akong ganito. Yan. Tapos i-drain natin. Kukunin lang natin naman yung curd. Gamitin ko ito kasi ayokong ibuhos kasi ano siya. Baka mabuhusan ako. So yan, ito na lang ang gagawin ko. Yan. Kasi baka mahulog siya. Yan. So habang nagde-drain siya, dito muna natin ilalagay. Para ma-drain pa, mayroon pa siya. Yan na yung cheese. Ilagay lang natin dito para ma-drain siya within like 5 to 10 minutes. Ma-drain lang siya. Tapos ilalagay natin sa blender. Yan. Marami din siya, oh. Yan yun. Lagay kayo ng ng sabaw sa doon sa may dito kung depende yung creamy na gusto niyo. So ilalagay natin lahat. So ito may sabaw siya ng konti. Creamy siya. Itatay tayo ng konti. 1, 2, palitan natin kasi hindi siya gagana dito sa maliit. Dito na lang sa lalagyan natin. Maganda yung food processor kasi mas yan, meron pala siya na creamy na siya. Yan po siya ng maraming yung tawag nun, yung sabaw, yung whey. So medyo hindi ko alam, basta linagay lang. Siguro naglagay ako ng, kasi very dry na siguro siya, hindi niya kaya. So maglalagay lang tayo ng mga pinch lang naman kasi ito. Some pinch lang na na asin. Yan. Para may lasa siya. Pinch lang na malaki ang ginagay ko. So ang ginawa ko pinapulse ko lang siya. Yan, pinapulse ko lang ng magnet. Pulse lang siya. Yan. Nag-creamy siya. Yan. Pulse lang siya. Kasi ayaw niya mag-move. So, hanggang pulse lang. Yan. So creamy. I love it. I natin ilalagay sa container na ito. Yan. Yes. Sa container na ito natin ilalagay. Yan. Ano na siya? Sarap. Pwede namang gawing bar na lang siya, pero gusto ko kasing maging creamy siya na ganito. So, ito na siya. At, yan. Creamy na siya. Ooh. Yan. Pero pag gusto niyo more creamy, ay lalagyan niyo more ng ng whey, yung sabaw niya para
para maging more ano siya. Yan. Pero ito medyo a little bit medyo dry a little bit. Tingnan niyo siya. So parang ano din siya, parang sabihin mo na 2 bar yung marami din siyang nagawa yung half gallon. Ganito siya na tapos wag nating itatapon yung yung gagawin nating smoothie kasi pwede siyang maging drink pa rin yan kasi nutrition pa rin yan, may lemon siya at saka yung milk. So yun siya, love it. So takpan natin, i-cool down natin tapos ilalagay natin sa ref. Siguro ito mga 7 days or a week. 10 days. Ganyan. At may cheesecake, cream cheese na tayo. Ito na yung natirang whey, yung sabaw ng tinanggal natin doon sa cream cheese. Yun, ito yung natira, I mean yung na-separate na yung milk at saka yung cream cheese. Yung milk na yun ay nag-separate sila ng solid, yung cream cheese at ito naman yung natira na whey. Hindi ko alam ang pronunciation niya yan. Tapos, pwede natin galing dito. Yan. So, yan. Marami din naman siya. So, yep. So, meron ako dito ng mga blueberries na frozen. At saka mixed berries. Yan. Mix siya. So, gagawin natin itong ito pa linagyan ko siya ng yung sabaw ng ito, yung dito. Para hindi na blueberries. So, cream cheese, yung whey, at saka itong nagawa nating smoothie. Kaya huwag itatapon nito kasi very healthy siya at pwede nyong ilalagay sa inyong mga smoothie, pagbabrine para malambot yung meat. Maraming pwedeng gamitin yan. So, nutritious pa rin yan. Ayan. Tasty, tasty.